kababayan. Pag once na merong malapit sa bahay namin, for example, no, malapit sa bahay namin, may nagpasabog, okay? So, senyales na po yon mga kababayan na kami ay damay na rito sa mga threat ng mga pasabog, okay? Ng mga bombahan. Ha? Kaya po, ito po ay uri na po ito ng terorismo. Okay? Uri na po ng terorismo ito, mga kababayan, mga kabirador. Hindi na po uri ito ng simpleng threat lang. Pag yan may mga bomba na po yan, yan po ay uri na po yan ng hindi lang basta demolition. Yan po ay uri na po ng terrorist attack. Okay? Kasi hindi po biro yung natagpuan kanina sa labas ng Senado. Yung sumabog doon, 'di ba? Yun po ay explosive device na po yun. Oo. Yes po. Oo. Actually, nagpakabit na po ako last week ng ng 4 na camera. Oo, 4 na CCTV camera. Oo, lahat yung malilinaw. Oo. Bumili po ako yung kagaya sa binili ni Sara Duterte worth 300,000. Yung kita na yung atay balon-balunan mo pag dumaan ka. Yung madedetect na ng camera na kung mayroon pang sakit na cancer o sakit sa kidney. At hindi kasi yung overpriced na CCTV camera ni Sara Duterte, no, mga kababayan, 300,000 sa kaya makakabili na. No, matindi. Parang merong X-ray device, no? Parang may naka-install pang washing machine sa aircon. Ayop na CCTV yan. Ang halaga kayang mag-okupa ng isang building, no? Grabe to si Sara Duterte. Pero salamat po, mga kababayan, dahil pinagdadasal niyo po kami. Okay? Inaano niyo po kami, sinusuportahan niyo po kami sa mga ganitong uri ng aming pinagdadaanan. Especially po yung pagkawala ni Mima. No? Maraming salamat po sa inyong pag-alalay sa amin. No? Kahit na hanggang ngayon ay masakit pa rin, 'di ba, napapatawa-tawa niyo na kami. At sabi nga namin, that's life, 'di ba? Ah, naligaw lang talaga ng landas si Mima Alicia. Pero yun nga yung sinasabi natin, mga kababayan, na masakit talaga sa amin dahil nga ultimo si Chris Ulo, kaya hindi mapakali si Tol Chris Ulo dahil meron pong huling mensahe si Mima Alicia bago po siya umalis kala Boss Mike. Nung time na nag-advise si Tol Chris Ulo sa GC about sa mga ginagawa ni Mima, about sa mga pinag-iingat nga siya. So meron sinabi si ron, ayaw na i-recall ni Tol Chris dahil nga parang alam niyo para bang nasasaktan siya na dapat hindi na raw niya sinabi kay Mima. Pero eto papakita ko sa inyo kung ano yung sinulat ni Mima po. Oo, doon sa iniwan na notes. Mahilig kasi sa notes talaga si Mima eh. Parang si Senator Risa Ontiveros yan. May iniwan pong notes. Oo, itong si Mima. Ito po. Ayan, napakita ko sa inyo. Ayan. Nagtatawanan nga kami sa GC. Ayan sa rep po nila Boss Mike ito. Sa rep nila Boss Mike. Okay, nagtatawanan nga kami sa GC kasi nga, ganito talaga si Mima, parang gusto niya lahat ng niya pagka kunwari nasaktan siya or hindi niya gusto yung mga mga sinasabi sa kanya, parang gusto niya i-express agad para hindi na alam niyo naman, si Mima po ay merong pinagdaanan noon regarding sa anxiety, 'di ba? Oh, alam niyo naman po 'yon, 'di ba? Oh. So, sa ganitong kapamaraanan sa pagsusulat, parang nakakapaglabas siya ng sama ng loob. Hindi siya nagkikimkim ng sama ng loob. Pero after nito, nagkaayos naman sila ni Tol Chris. Pinasok pa nga niya si Mima sa live ni Mima. Tapos nag-heart-heart sila. Tapos sabi nga ni Mima doon sa live, okay na tayo, Tol Chris. Wala na yung aking hinanakit sa'yo. So, ito po yung after na magdiskusyonan sila sa babasahin natin. After po ito
So sabi ni Mima rito, naiinis ako sa mga taong napaka-feeling. Parang feeling like akala mo ikaw ang batas. Tang-ina mo ulo. At least ako, hindi baliw. Wala akong sakit sa utak. Tang-ina. Sana tanggalin ka na ni Mike Cervera. Ay, pero lupit yung mensahe ni lupit yung no, mensahe ni Tol Mima no? Oo. Alam mo Tol Mima, ito yung mamimiss namin sa'yo. Yung talagang, 'di ba? Talagang pangbunsong kapatid no? Yung pangbunsong talaga yung alam mo yung imagine niyo ididikit pa niya talaga ididikit pa niya talaga dun sa rep. Ididikit talaga niya yung bond paper dun sa rep ni Boss Mike. Kaya tawa ng tawa si Boss Mike nung panahon na 'to. Ay, ano ba kasi ginawa niyo kay Mima? Sabing gano'n ni Boss Mike. Oo. Kasi oo, ganito talaga si Mima guys. Oo, yung ma-express siya pagka may mga nararamdaman siyang alam niya sa sarili niya, gusto niyang ilabas at kailangan niya ilabas. Kaya may notes pa talaga, no? Old school lang datingan, no? Yung alam mo yung parang nag-aano ng dictionary, 'di ba? Dictionary ng diary pala, ng diary, 'di ba? Parang naggagawa siya ng diary niya, no? Sabi nga ni Boss Mike, gagi, meron talagang meron talagang notebook 'yan. Oo, may notebook talaga 'yan at 'yon ay nasa na ata ng nanay ni Mima. May notebook po 'yan na parang diary niya, sinusulat niya yung lahat na nangyayari sa kanya, yung pakiramdam niya, gano'n. Oo. 'Di ba Ma'am Dolly Babes? Ayan, shoutout Ma'am Dolly Babes, Ayan po sa lahat po ng admin natin diyan, moderator, ayan. Salamat po, salamat. 'Di ba? Kaya nung naibalik 'to, tawa kami ng tawa. Kaya sabi ko nga, iba talaga 'to si Mima, matatawa ka na lang 'pag bumanat talaga, Oo. Galit na galit sa'yo si Mima. Ayan, ayan, Ito yung voice message pa ni Boss Mike nung sabi niya, galit na galit sa'yo si Mima. Lagot ka. Ako natawa si Boss. Galit na galit sa'yo si Mima, lagot ka Chris Ulos. Kasi nga nag-notes pa. Yan yung mga mamimiss namin kay Mima Alicia. Yung memories na yan. Yan yung mamimiss namin, yung pagiging bata niya. Kasi 'di ba nakita niyo parang bata na magdidikit pa ng notes, 'di ba? Oo. Pero kami natatawa nga lang kami kasi nga, naiintindihan namin si Mima, Naiintindihan namin yung kanyang katayuan, yung kanyang pagiging bunso, pagiging prinsesa, ika nga, 'di ba? Sabi naman niya yan, siya'y prinsesa sa aming grupo. Kaya kami ay ah, tawag dito, nagdadalamhati talaga ng sobra sa pagkawala ng aming nag-iisang babae sa grupo. Sakit 'no, pagka binabanggit ko yung mga ganyang kataga. Pero wala, gano'n talaga, let's move on. Life must go on, 'di ba? At least merong itinatak si Mima sa mga kaisipan ng mga supporter, ng mga nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi natin kailangan ibenta sa pera ang ating dignidad, prinsipyo at sariling pananaw, 'di ba? At lalo-lalo na kung alam natin na tayo ay nasa tamang landas. Ganyan po si Mima Alicia, 'di ba? So palakpakan natin si Mima, mga kababayan ko, dahil isang batang babae na nagtuturo ng isang klase ng prinsipyo na at dignidad na isang malinis, no? Na puso. Okay, may malinis na puso. Oh. Yan po ang wala ang mga DDS. Kaya nga pansinin niyo mga kababayan, panay na lamang po ang nila, no? Panay na lamang po ang kanilang tawag dito, panay na lamang po ang kanilang pagbabanta sa ating mga buhay. Yan na lamang po ang kaya nilang tugunan
Yan na lamang po yung kaya nilang sabihin. Okay? So, eto, move on tayo sa ano na yan, topic na yan. Okay? Ayan, Ma'am Dolly Babes Castro, shoutout po. Nagtataka ako kay Ma'am Dolly Babes Castro. Parehas ng apelyido ni Yuse Claire Castro. Kamag-anak mo ba si Yuse Claire? Ano, Ma'am Dolly Babes? Yun totoo. No? Oo. Yes po, according po, no, according Mama, ano, ano to? Jocelyn ba? Jocelyn? Ah, okay. Kamag-anak niyo pala si Ma'am, ano, si Jose Claire. Ayan. Kaya nagtataka ako. Ayan, napapansin ko na yan matagal. Bakit Castro ang gamit ni Ma'am Dalvin? Siguro, ano nito si, ano, Jose Claire. So, kamag-anak pala. Ayan. Shoutout po Swerte naman natin. Meron tayong moderator na kamag-anak ni Jose. So, eto mga kababayan. Tuloy-tuloy tayo. No? So dito, napag-usapan sa zona ni Pangulo, mga kababayan, unang-una po, no, yung flood control issue. Okay? Narinig naman natin lahat. So bibigyan natin ng reaction ito, okay, regarding sa flood control na sinasabi ni Pangulo. So meron tayong pakikinggan dito, okay, dun sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po. At bibigyan po natin ng reaction, mga kababayan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskuwi namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Yan. Narinig nyo. So, ayan yung gagawa natin ng reaction. Kasi, alam nyo naman, mainit ang balitaktakan when it comes to Uncle Martin, Ninong Martin, di ba? Alam nyo yan. Alam ng mga loyalista yan. Kasi ang loyalista, no? Ang mga loyalista po, nahahati po yan sa paniniwala. May mga naniniwala na buong loyalista ay buong pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga loyalista naman na kung nasaan ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos naandoon, 'di ba? So kaya ngayon nagkakaroon po ng mga kuro-kuro, nagkakaroon po ng mga segue, ika nga, ang mga ibang loyalista na bakit daw kailangan pambanggitin si Uncle Martin or dating Speaker Martin Romualdez doon sa opening statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niyo naman si Boss Mike kanina, di ba? Kung gaano kasayang inaasar, no, si Nyolo. Alam niyo naman na taga-suporta rin sila Nyolo, sila Take, sila Sangkay, di ba? Ni Uncle Martin at marami pang iba, 'di ba, na nakasuporta at naniniwala na itong si Uncle Martin, si Ninong Martin ay wala pong sala at mapakawalang sala dahil nga po sa hindi matibay na ebidensya na makapagturo sa kanya na siya yung mastermind, 'di ba? Kasi marami nagsasabi na mga DDS, paano itong si Martin, 'di ba? Paano itong pinsan mo? Ganun-ganun na lang ba? So ayan na, sinuldo ka na ni Pangulong Bongbong Marcos
according mismo sa ombudsman, ay inaasikaso yung mga matitibay na ebidensya, kinakalap yung mga makakapagdiin kay Martin Romualdez, kay Ninong Martin, kay no, Tito Martin. No, dahil ito po ay hindi usapin nga, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ito po ay hindi usapin kung ikaw ay kamag-anak, kaalyado at kaibigan. Ito ay usapin kung kanino ka tatayo at maninindigan. Ikaw ba'y tatayo sa prinsipyo mo na ikaw ay nagtatrabaho para sa bansang Pilipinas? Ikaw ba ay presidente lamang ng ilang tao o presidente ka ng bansang Pilipinas, ng Republika ng Pilipinas, di ba? So, yung pinanindigan po ni Pangulong Bongbong Marcos siya, mga kababayan, na siya po ay Pangulo ng Republika. Okay? Hindi po yan tatalikuran ni Pangulong Bongbong Marcos para lamang po sa iisang tao. Ako po ay naniniwala na si Pangulong Bongbong Marcos po ay maninindigan sa kanyang sinabi, sa kanyang salita. Nakita naman po natin, di po ba? Nakita naman po natin na itong nagtago na si Saldico ay hindi na po umuwi dahil natatakot nga at ano na lang, 'di ba? Ampun na lamang po diyan sa France. 'Di ba Ma'am M Suzuki? Ayan, shout out 'di ba? Admin Joby, shout out po. 'Di ba? Kaya po itong mga nakasuhan at mga nakulong, ito po ay hindi po ito pampolitical na usapin. Ito po ay usapin ng isang korupsyon na tinutuldukan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Malinaw na malinaw po 'yan sa ating tenga, sa ating mga mata, sa ating mga nakikita. 'Di ba? Yan po yung paggalaw po ni Pangulong Bongbong Marcos, yan po ay hindi usapin ng politikal. Yan po ay usapin ng matinding lumaganap na korupsyon ng mga nagdaang administrasyon na kanyang tinutuldukan ngayon no matter what happen. Kung sino pang masagasaan dito sa nasabing flood control issue na ito. 'Di ba? Kaso nga, ang mga kababayan, ang mahirap sa mga DDS, ang kanilang naratibo po, ang mastermind daw ng flood control ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po kahit anong sabihin natin na ang flood control ay panahon pa. Nagsimula yan, yung mga ganyan sa buwatan ay nung mga nagdaang administrasyon pa. At yung mga kontraktor nga ay pumapasok sa tumatakbo bilang isang kongresista para makakuha ng limpak-limpak na project kagaya po ng pamilya ni Bongo, kagaya po ng pamilya ni Cayetano, kagaya po ng pamilya ni pangalan nito, kagaya ng pamilya ni Zaldico at kung sino-sino pa nakaalyado or katandem ng mga diskaya. Okay? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, bilib ako kay Pangulong Bongbong Marcos dahil siya lamang po ang may katangi-tanging tapang. Siya lamang po yung may political will na banggain yung ganitong mafia. Kaya no wonder, marami ang naglalabas ng propaganda laban sa kanya, naglalabas ng mga pagbabanta laban sa kanya dahil alam po natin na hindi po biro ang kinalaban ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po biro ang binangga ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay malawak na sindikato noon pa man. Nagkataon lang na nakita ni Pangulong Bongbong Marcos, no, nadawit ang mga kaalyado niya, 'di ba? Yung mga tinaas niyang kamay nung panahon ng eleksyon, wala siyang magawa kasi responsibilidad niya yan bilang isang pangulo na wala siyang kikilingan at wala siyang proprotektahan. 'Di ba? Managot ang dapat managot. Kaya nga po, isusunod na po sa pagbubukas muli after nitong impeachment trial ni Sara Duterte, sa pagbubukas muli ng flood control issue at flood control Blue Ribbon Committee, marami na po ang iimbestigahan at isasama na nga po diyan ang sigaw ng mga Dabawenyo, ito pong Davao City. No? Dahil kailangan pong maimbestigahan yan kung saan ba napunta talaga itong 51 billion insertion na binigay kay Pulong Duterte nung panahon
na nakaupo ang kanyang ama. Natalakay nga po natin kahapon yan, di ba? Ultimo, si General Torre, nagtatanong na rin. Sa laki ng budget nga naman, sa kasaysayan ng ng politika, naka-receive ng 51 billion si Pulong Duterte sa sa administrasyong Duterte. Kaya po ang sabi nga ng taong bayan diyan sa Davao City, mga kababayan ko, dapat talaga maimbestiga na ito. Ito po ay hindi na biro 'di ba? Kung sino man ang mga kasabwat nila nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, dapat 'yan, 'di ba? Dapat 'yan madamay din at masali, 'di ba, mga kababayan? Kaya napakahaba pa nito. Pero naniniwala ako kay Pangulong Bongbong Marcos na may mananagot. 'Di po ba? May mananagot at mananagot 'yan. Dahil 'yan po ang kailangan. Hindi pwedeng kasi mapupulaan talaga si Pangulong Bongbong Marcos kung sabihin nating i-save ni Pangulo si Martin Romualdez, si Uncle Martin. Mahirap, mga kababayan, kasi magkakaroon ng 'di ba, ng conflict of interest, 'di ba? Kasi nga bakit? Porke pinsan mo hindi mo pakakasuhan, 'di ba? So dadaan pa naman 'yan, lahat 'yan, halos lahat sila dadaan po sa tamang proseso. Halos lahat po sila dadaan sa mga sa mga masusing investigasyon, 'di po ba? At 'yan naman po ang pangako ni Boyeng Rimulya, 'di ba? Yan po ay ilalatag 'yan sa lahat ng sangay ng tawag dito, sangay ng social media at sa mga mainstream media, kung saan ilalabas po nila yung report na yan, no? Pag nakapag-file sila ng case laban kay dating Speaker Martin Romualdez, 'di ba? Pero I'm sure maraming ang hindi masaya. Lalo-lalo na parang baka mahati ang opinion ng mga loyalista, 'di ba? Mahati yung opinion. Ako kasi, mga kababayan, sabi ko nga, kung ano ang hatol ni Pangulong Bongbong Marcos, yun ang sundin. 'Di ba? Kasi hindi naman bobo si Pangulo para, 'di ba? Hindi naman bobo si Pangulo para mag-contradict tayo dahil tayo'y taga-suporta ni Martin Romualdez, gano'n na rin tayo. So, irespeto natin kung ano yung decision ni Pangulo. Respeto kasi dadaan naman 'yan sa tamang proseso, 'di ba? Ang bahala ng ombudsman diyan, bahala na sa Sandigan Bayan diyan, 'di ba? Regarding in that matter, 'di ba? Kaya po sana, mga kababayan, mga kaloyalista, mga ka-BBM, sana po ay hindi po magbago ang inyong pagsuporta kay Pangulo, dahil ang gusto lamang po ni Pangulo rito ay walang sinisino, walang pinoprotektahan kahit kamag-anak pa yan. Gangster, Di po ba? we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The